Maraming speculations as to the cause of death, pati yung motives behind it, and iba pa, no? The family gave me permission to also share with you the information that they have requested an autopsy once the remains arrive. Pamilya Ranara hindi kumbinsido sa pagkamatay ni Jollibee Ranara na sinunog, pinatay at inabandona ang katawan sa isang desyerto sa Kuwait batay sa autopsy na isinagawa sa Kuwait. Bukod sa sinunog ang katawan ay napag-alaman ay buntis so Jollibee Ranara ayon sa autopsy report. Ang pamilya ay humiling na isailalim muli sa autopsy ang labi ni Jollibee Ranara pag-uwi sa Pilipinas dahil wala naman silang may natanggap na opisyal na dokumento ng autopsy mula Kuwait. We have not seen official documentation to that effect, which is why we want to also discuss the elements of this criminal case with the Kuwaiti lawyer, with our ambassador, and with our MWO senior staff, just so we have a firmer understanding of the legal battle that lies ahead. Magkaka-autopsy din dito sa Pilipinas to be done, I think, by the NBI. So kaya Sunday na yung start ng wake kasi they would need time. Una, i-autopsy pa yun, tapos syempre i-prepare pa yung remains for the... Meron na po tayong in-impose na disciplinary sanction, no? We already preventively suspended the employer because of the death of our OFW. No? At sinampahan na rin po natin ng disciplinary action against the employer. Definitely yun na blacklisted. Definitely na po yun. Hawak na ng Kuwaiti Authority ang 17 anyos na anak ng amo ni Ranara na tinuturing na sospek sa likod ng pamamaslang sa OFW na Pinay. Itinatakda na sampahan ng recruitment violation case ang agency ni Ranara dahil bigo sila na mamonitor ang kalagayan ni Ranara. Pinaka-importanteng obligasyon ng isang PRA o Private Recruitment Agency at FRA or Foreign Recruitment Agency ay yung continuous monitoring of our OFW.